Dear Olivia, by the time you read this, perhaps I'm already in Cebu. Please forget me. Makakakita ka rin ng lalaking para sa iyo. Michael. Naningkit ang mga mata ni Olivia. Sabay kumuyo sa sulat. Tatakasan mo ako? You know I'm so scared about you, Michael. You can't do this to me. Hindi na nag-isip at nag-impake siya ng mga gamit. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Hindi siya impulsive pag-isip. Hindi pwede ito, ate. Nag-alalang sabi ng maid nilang si Matet nang bumaba siya may bitbit na maleta. Baka sa isang araw na lang ay dumating na galing States ang mamit daddy mo. Ano na naman ang sasabihin ko sa kanila kapag hinahanap ka? Sabihin mong nagbakasyon ako sa Cebu, sa bahay ng friend ko. Yun lang. Pero ate, hindi na niya pinansin ang makulit na maid. May pera pa siya at alam niya kung saan sa Cebu nakatira si Michael. Nakasulat iyon sa address book niya, pero hindi pa siya nakaapak sa lugar nito sa Cebu. Akala mo makakatakas ka sa akin? Bulong niya habang nuna ng taxi patungo sa airport. Nagkakamali ka. Baka nakalimutan mong ako si Miss Adventurous. Kayang-kaya kong pumunta kahit saan. Kahit sa dulo pa ng mundo. Nakarating na nga siya sa Cebu. Nang araw na ding iyon. Reyna siya ng lakwatsa. Pwede na nga siyang maging hunter ng mga nawawalang tao. Dahil mahusay siyang maghanap. Madali naman niyang nahanap ang bahay ni na Michael. Pinapasok siya ng isang katulong at pinaupo sa garden set sa malawak na likuran ng malaking bahay ni na Michael. Dinulutan siya ng maid ng juice pagkatapos ay tinawag nito ang amo. Hayop na Michael na iyon. Bulong niya habang naghihintay. Pagkatapos akong paibigin ay basta na lang akong iiwan. Akala yata niya katulad ako ng ibang naging babae niya, na basta iniwan ng hindi na naghahabol. Dinukot niya mula sa bag ang litrato ni Michael. Gwapo ito, matangkad at maputi. Ilan lamang ang mga iyon sa magagandang katangian nito. Kung kaya habulin ito ng mga babae at tinaguri ang playboy. Kaya pati ako, baliw na baliw sa iyo. Bulong niya bago itinago muli ang litrato sa bag. Pagkatapos ay isang maliit na kaheta naman ang idinukot niya. Isang diamond ring ang laman niyon. Isang pagkaganda-ganda at pagkakinang-kinang na diamond ring. When you gave this ring to me, I thought seryoso ka na talaga sa akin. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Napakaganda ng singsing. Antigo iyon. Halatang mamahalin. Kinaiinggitan siya ng mga kaibigan niya nang ipakita niya sa mga ito ang singsing na iyon. Nakakasilaw sa siklap ng diamante niyon. It was a perfect engagement ring. Tumayo siya at iginala ang kanyang tingin. In fairness, hindi siya mayabang. Hindi pa naman niya sinabi na super laki pala itong house nila sa Cebu. May hacienda pa sila. She eyed the large, handsome two-story structure with an expert's eye. Mayaman pala talaga ang gago. Bulong niya. Sa gilid ng bahay siya pinadaan ng maid kanina. At tuloy-tuloy siya sa likurang garden. Napangiti siya. Habang pilit inaabot ng tanaw ng dulo ng malawak na lupain. Okay lang kahit dito ako tumira. Pagkatapos ng kasal namin. Okay lang kahit magkalkal ako ng lupa at magbilad sa araw. What matter most is, I'm with him and he's with me. Magiging masikip ang palas na ito pag marami na kaming babies. Babies? Ano na isang titig na lalaki mula sa likuran niya. She turned around to face him. Hi po.
Listong bati niya sa lalaki. He was tall and gorgeous. Mukhang formal at matured. You must be Mike's dad. Napakunot noo ito. Gano'n na ba ako katanda sa tingin mo? Tanong nito. She clapped her hands over her mouth. My name is Freddie Miranda. I'm Mike's uncle. She nodded. I'm sorry po. Ang sabi ng maid, office mate mo raw si Mike. Minawastra nito ang upuan. Nang maupo siya at saka lamang ito naupo sa katapat na silya. Opo, sagot niya. At walang kilming kinain ang sandwich na dinala ng maid kanina. Kaya lang po, wala pang 6 months. Nag-resign agad si Mike. He once told me that he never stays in one company longer than 6 months. He easily gets bored. Kaya lang po, may problema siyang iniwan sa company na nilayasan niya. And what is that? Me. She smiled. Habang umunguya ng pagkain ay nagpapaliwanag siya. First of all, I would like to introduce myself. I'm Olivia Salazar, 23 years old, single, and crazy in love with your nephew. Nangunot ang noo nito. Mukhang unang kita pa lang nito sa kanya ay torn off na. Hindi niya itinago ang pagsuyod niya ng tingin dito. Okay ang tindig at porma nito. Medyo seryoso, pero hindi conservative ang itsura. He wore a striped blue polo shirt and a pair of denim jeans. Natural ang buhok, pero nakasuklay naman ng maayos. May hawig ito kay Mike. Mapagkamalang mag-ama nga ang mga ito. Maganda sana ang mata nito, pero nakatago ang mga iyon sa eyeglasses. Siguro ay mas bata ito ng 35 dahil nagpapamature ang itsura ng salamin sa mga mata. You can call me Ollie, she went on. That's what my friends call me, except for Mike, of course, who calls me Cupcake. Lumawak pa lalo ang pagkakangiti niya. Are you telling me that you're Mike's girlfriend? Nangunot muli ang noo nito. His black hair danced in the breeze. It only added to the gorgeous appeal of his raw-boned face. Yes, diretsong sagot niya. 3 months pa lang kaming steady. 4 months lang naman kasi siyang nagstay sa company. Now he's nowhere to be found. But I guess this is not a small world after all. I'm sure nandito si Mikey. He's not here. Napatigil siya sa pagkain at napamata rito. Hindi lang ikaw ang babaeng nakarating dito para habulin si Mikey. Kaya hindi na ako nagtaka nang sabihin niyang basta na lamang siyang nawala sa kumpanya. Michael is my eldest brother's only son. Namatay sa aksidente ang parents niya when he was 12 years old. Since then, ako na at ang kapatid kong babae ang nag-alaga sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali. But Michael grew up differently from what we expected him to be. Mabarkada, brat, lousy, irresponsible, playboy. And as far as I know, he doesn't get himself too involved in a relationship. He don't even think he can handle relationship. Hindi alam ni Michael kung ano ang gusto niya sa buhay. Kung paano siya magsawa sa trabaho. Ganon din siya magsawa sa babae. I don't think darating ang araw na magseseryoso siya sa kahit sa anong bagay. But we're hoping he will. Kaya sa kaso mo, I know it's only a fling for mine. Sana hindi mo na pinagod ang sarili mo at sinayang ang panahon mo sa pagpunta rito. The fact na hindi nagpaalam si Michael sa iyo at hindi niya sinabi kung saan siya pupunta was a
proof that he never took you seriously. Nakanganga pa rin siya. Hindi makapagsalita. So I guess you go home, Miss Olivia. Ikinurap niya ang kanyang mga mata at pinagana ang kanyang isip. Hindi siya makakapayag na basta na lamang mauwi sa wala ang pag-ibig at panahon na inukol niya kay Michael. She didn't even think of Michael's negative traits. Wala siyang pakialam kahit sa gaano pa ka-irresponsable ang lalaking natutuhan niyang mahalin. She was ready to die for him. And she would die for him. I can't. Sa wakas ay sabi niya. And why not? Nangunot muli ang noo ng tito ni Michael. Baka hinahanap ka na ng mga parents mo. I can't because... Malikot ang mga mata niya na habang nag-iisip ng magandang dahilan para hayaan siya ng lalaking ito na madatili roon ng ilang araw hanggang makikilala niya ng lubusan si Michael at magpakita ito sa kanya. Because, sa itsura at atat na itong marinig ang karugtong ng kanyang sasabihin. Because I'm 2 months pregnant. Si Freddy Miranda naman ang napanganga. Kagat-kagat ni Olivia ang dulo ng mahabang kuko habang nakataas ang kinay na nakamasid sa kanya ang magkapatid na Freddy at Crisilda. Mukhang tensyonado si Freddy. Paroon at parito ito sa maluwang na sala at pilit kinokontak ang cellphone ni Michael. Nakikisabay sa pagpaparoon at paparito si Crisilda. His phone is out of coverage. Inis na sabi ni Freddy pagkakuan. Keep on trying. Sabi ni Crisilda na naipakilala na ni Freddy sa kanya kanina. Baka naman wala lang signal sa lugar kung saan siya naroroon ngayon. Walang hiya siya. He can do everything. But get a woman pregnant. Hindi na siya nag-iisip. Lalong nadagdagan ang gusot sa noo ni Freddy. She found him cute even when he was mad. Noon din lang niya napansin na may mga dimples ito. Hindi pa nagkwento si Michael tungkol sa pamilya nito. Kaya wala siya na isa man nakilala sa mga kamag-anak nito. Mula kay Crisilda, nalaman niyang bunso si Freddy sa 3 magkakapatid. Single. At ito na ang namamahala sa asyenda nila. Saka mo na siya semunan pag nandito na siya. Please, Freddy. Huwag mo naman siyang sermonan kapag nakontak mo siya ngayon sa telepono. Baka kung ano pa ang magawa ng bata. Halata sa mukha ni Crisilda ang pag-aalala nito. Donya na donya ang itsura ni Crisilda. Nagkikislapan ang mga alahas sa katawan nito. At makapal ang makeup. Itim na itim din ang buhok nito. Halatang madalas nagpatina. Mukhang mabait ito. Bata? Bahagyang tumaas ang boses ni Freddy na patuloy pa rin sa pagpaparoon paparito. Ganoon din si Crisilda. Nahihilo na siya sa kakamasid sa mga ito. Matanda na siya Ate Crisilda, kaya lumalaki ang ulo noon dahil parati ng pagkukonsinti mo. Isipin mo na lang na wala ng parents si Michael. Intindihin mo naman ang bata. Alam mo kung bakit siya nagkaroon ng emotional problem. Paliwanag ni Crisilda. He's making everyone around him crazy. Sumulyap ito sa kanya. Paano na ngayon iyan? Sa tingin mo, magpapakita pa si Michael na iyon pagkatapos niyang mambuntis? What are we going to her and to her child? Napatingin na rin si Crisilda sa kanya saka napakindad. Sabik ako sa bata. Napangiting sabi nito. Gustong gusto ko na mag-alaga ng bata. Well, I'm not. Sagot ni Freddy. Hindi mo alam kung gaano kalaking problema ang dinadala ni Michael sa atin. Kaya parang madali sa iyo ang lahat dahil 53 years old ka na. Old maid. At sabik magkaanak. Natigilan si Crisilda. Did you mean to offend me? Nakangiwing tanong nito.
I'm sorry. Napatutup sa noo nito si Freddy. Kahit kailan. Sakit sa ulo talaga yang si Michael na yan. I don't know what to do with him. Lahat naman, ibinibigay sa kanya. We've been like his parents. Wala talagang planong magpakatino ang lalaking iyon. Tinuturuan natin siyang pangasiwaan ang asyenda. Pero ano ang ginagawa niya? Basta na lang tayong nilayasan pagkatapos niyang ipenta ang kaperasong lupang ibinigay sa kanya. At pagkatapos niyang waldasin ang pera, mas ginusto pa niya magtrabaho kung saan-saang kumpanya. Irresponsable talagang niyang pamangkin mo. Pamangkin natin. Pagwawasto ni Crisilda. Whatever. Napailing siya. Nahihilo na talaga siya sa ginagawa ng magkapatid. Minabuti niyang magtungo muna sa patio at magsindi ng sigarilyo. Tumanaw siya sa malayo habang bumubuga ng usok. Ang lawak talaga ng hasyenda. Parang ang sarap mga bayo roon, kung sana ay marunong siya. Parang ang sarap din magparty sa malawak na loob ng bahay. What are you doing? Tanong ni Freddy sa kanya, na namalayan na lang niyang nasa likuranan niya. Nilingon niya ito. What? Nagtatakang tanong niya. What's that? Itinuro nito ang hawak niyang sigarilyo. Hindi ba obvious na sigarilyo ito? Muntik pang tumama sa mukha nito ng huling usok na ibinuga niya. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Saad nito. Lalong nagusot ang noo. Oo nga naman iya. Sabad ni Crisilda. Bawal sa mga nagdadalang tao ang paninigarilyo. Hindi ako mabubuhay ng walang... Hindi na niya natapos ang sinasabi. Nang basta na lang hablutin ni Freddy mula sa kamay niya ang sigarilyo at inilagay sa ashtray. Napanganga na lamang siya sa ginawa nito. Dapat mong pangalagaan ang nasa sinapupunan mo iya. May ngiti sa mga labing saad ni Crisilda. Alalahanin mong isang Miranda yan. Sasamahan kita sa doktor namin. Kailangan malaman mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin habang buntis ka. No cigarette, no alcohol, but more healthy foods and vitamins. Don't worry, I will help you. By the way, alam ba ng parents mo na nandito ka? They're in the States, sagot niya. Ayoko muna na sanang ipaalam sa kanila ang kondisyon ko habang hindi pa maayos ang lahat sa amin ni Michael. Well, you can stay here as long as you want. Lalong lumawak ang pagkakangiting saad ni Crisilda. Ako'y mag-aalaga sa iyo at sa bata. I'm sure. Hindi makakatiis si Michael. Basta na lamang susulpot iyon dito. Napaawang ang bibig niya. Ngayon ay parang gusto na niyang pagsisihan ang pagpapanggap na buntis para lamang makita at makasama si Michael. Pero hindi. Gusto talaga niya si Michael. Siguro ay pag-ibig na nga ang tawag doon. Gayunpaman, ayaw muna niyang makasiguro. Napansin niyang nakatingin pa rin si Freddy sa kanya. Naisip niya siguro ay nagagandahan ito sa kanya. O baka nasusungitan. Well, sa hitsura nito. Sa tingin niya ay mas gusto nito ang simpleng babae. Hindi katulad niya. Bukod sa may highlights ang hanggang balikat na buhok, ay maiksi pa at revealing ang suot. Maganda siya at mahilig mag-makeup. Fan din siya sa mga kikay accessories. Siguro. Sa tingin ni Freddy sa kanya ay Christmas tree dahil sa suot at palamuti niya sa katawan. Hindi siya aalis ng Hacienda Miranda nang hindi niya makikita si Michael. Sasamahan ka namin sa inyo. Maya-maya ay sabi ni Freddy, we're going to talk to your parents about your unexpected pregnancy. Baka sakaling maayos pa ito nang hindi kailangang magpakasal kayo ni Michael. Napanganga siya sa masungit na lalaki.
Freddie, napamaywang na saad na naman ni Griselda sa kapatid. Didn't you hear what Olivia said a while ago? Nasa States ang parents niya. Hindi na pwedeng sabihin sa mga magulang niya ang kalagayan niya hanggat hindi maayos ang lahat sa kanila ni Michael. Matalino ka namang tao, pero bakit ngayon ay parang hirap na hirap kang umintindi? Ate, napailing si Freddie. Olivia is going to stay here hanggang sa bumalik si Michael at mapag-usapan natin kung ano ang dapat gawin sa kanila. You understand? Fine, napasanghal na sagot ni Freddie. Saka namang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Double ng silid ni Olivia ang laki ng guest room na ibinigay ni Griselda sa kanya. Air-conditioned iyon at may jacuzzi pa. Kumpleto sa gamit. Kasama ng mga imported perfumes. May kaya naman ang pamilya niya, pero hindi kasi kasing yaman ng mga Miranda. Sa katunayan, feeling rich lang naman sila. Lalong-lalo na ang mami niya na nanggaling sa hirap. Minsang sinwerte sa negosyong funeral parlor. Naisipan ng parents niya na mag-travel around the world. Her parents wanted to live life to the fullest. Tutal, matatanda naman daw ang mga ito. Kung sa bagay, hindi naman nagkulang sa kanya ang kanyang mga magulang. Siya lang itong paisi-isi sa buhay kaya wala siyang nararating. Muntik na siyang mapabalikwas ng bangon na biglang tumunog ang intercom. Ma'am, kakain na raw po. Saad ng maid. Lahat ng tao roon ay napaikilala na ni Griselda sa kanya. Pinindot niya ang talk button. Bababa na ako. Sagot niya. Napapakanta na lang siya sa sobrang saya habang inaayos ang sarili. Mukha kasing mas magiging masarap ang buhay niya sa malaking bahay ng mga Miranda kaysa sa kanila. Tiyak mabubuking siya kapag dumating si Michael at sabihin sa tiyo at tiya nito na wala namang sexual na nangyari sa kanila. Pero sa kanan niya po problemahin iyon. Ang mahalaga ay nag-i-enjoy siya sa bagong adventure niya. Para siyang prinsesang mabagal na bumaba sa carpeted at pasikot-sikot na hagdan. Karamihan sa mga kagamitan sa bahay ay antique. Kapag may bahay na siya ni Michael, ihihilingin niya doong tumira at iparedesign niya sa moderno ang lahat ng parte ng bahay na iyon. Hindi na baling mainis sa kanyang supladong uncle ni Mike. Napag-isip-isip niya kanina na tama na ang naging desisyon niyang pumunta roon. Kung walang plano si Michael na seryosohin siya, pagkakataon na niya iyon para mapaibig ito. Sana lang ay dumating na ito. Nako, Iha, I prepared a delicious meal for you. Sabi ni Griselda pagbungad niya sa dining room. Maganda rin ang lahat ng ito para sa ipinagbubuntis mo. Dagdag pa nito. Come on, join us. Nang matapunan niya ng tingin ang formal na si Freddie, ay nag-alangan siya para umupo. Ngayon pa lang ay alam na niyang ibang-iba si Freddie kay Michael. Cool na tao si Michael. Samantalang seryoso naman ang uncle nito. Napatitig siya sa mga labi ni Freddie nang makaupo siya. Lalo kasing namula ang mga iyon ng mabahira ng sarasa. Umanga siya sa mga lalaking natural na mapula ang mga labi. Come on, eat. Anyaya ni Griselda. Saka lamang niya nagawang hawakan ang mga kubyertos. 3 silang nakakain pero ilang putahe ang nakahanda sa mesa. Para bang may fiesta. Feel at home, okay? Sabi muli ni Griselda. Mas maganda sana kung makakausap namin ang parents mo para maayos na natin ang lahat. Baka kasi magalit sila kapag nagtagal ka pa rito. Nako, wag na po ninyong alalahanin iyon. Aniya, walang mahalaga sa parents ko, kundi ang magbiyahe sa iba't ibang bansa. Pero tatawagan ko na rin naman po sila one of these days. Ang gusto ko lang talaga,
Dumating na si Michael para maayos namin ang problema. Kinuha niya ang basong may tubig at uminom. Nakakakonsensya ang ginagawa niya ng pagsisinungaling. Ngayon lang niya naisip na magagawa niya ang lahat ng dahil sa kabaliwan niya sa isang lalaki. O talaga lang na kahit saang bagay ay padalos-dalos siya at hindi muna nag-iisip. Emotionally immature kumbaga. Basta ginusto niya, ay gagawin niya. Nakasisiguro ka ba na si Michael ang ama ng dinadala mo? Formal na tanong ni Freddy. Muntik na siyang mabulunan sa tanong nito. Freddy naman, saad ni Crisilda sa kapatid. Like I've said, hindi madaling problema ito. Saglit na tumigil sa pagkain si Freddy at tumingin sa kanya. Gusto ko lang makasigurado. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay irresponsableng mag-isip. Hindi na bata si Olivia. Pagtatanggol pa rin ni Crisilda sa kanya. How old are you again, Iha? 23 po, sagot niya. See? 2 years lang ang tanda ni Michael sa kanya. Sabi ni Crisilda sa pagitan ng pagnguya. At irresponsableng pang mag-isip si Michael sa edad niya. Giit pa rin ni Freddy. Sabay sulyap muli sa kanya. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman hindi si Michael ang... Well, iisa lang ang masasabi ko. Putol niya sa sinasabi ni Freddy. Wala akong naging ibang boyfriend, kundi si Michael. At sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Totoo naman talaga ang sinabi niya. Marami siyang naging crushes. Pero kay Michael lang siya nagka-interes ng husto. Hindi niya alam kung iyon ay dahil misteryoso ang dating ni Michael o dahil saksakan ito ng gandang lalaki. Michael never said anything about his family, and that made him more mysterious and interesting. Adventurous kasi siyang tao. Kaya sa pagnanais na makikilala ng husto si Michael, natagpuan na lamang niya ang sariling nahuhulog ang loob dito. She just woke up one day, dreaming about Michael. Kahit anong pagpapansin niya, ay hindi pa rin makikita ni Michael ang beauty niya. She started courting him by giving him flowers. Naging tampulan siya ng tukso sa opisina. Kung ano ang dahilan ni Michael at niligawan siya nito ay hindi niya alam. Siguro ay nakisakay lang ito sa mga tudyo ng mga office mates nila. O baka napagtanto nitong maganda naman pala siya. Siguro ay gustong subukang magkaroon ng girlfriend. Ang daming speculations pero iisa lang ang malinaw sa kanya. Hindi siya minahal ni Michael. Inukol siya ni Freddy nang nagdududang tingin. Para bang sinasabi ng mga mata nito na hindi siya one-man woman. Biglang dumating si Lilibet, ang maid na mahilig magtirintas ng buhok. Sir, telepono po. Anunsyo nito at inabot kay Freddy ang cordless phone. Si Sir Michael po. Pakiramdam niya ay bumara sa lalamunan niyang sinusubo niyang karne. Muntik na niyang mahablot mula sa kamay ni Freddy ang telepono. Where are you? Abot pa rin sa pandinig ni Olivia ang boses ni Freddy. Kahit dumistansya ito sa dining table. Hindi na niya malunok ang kanyang kinakain. Mabubuking na yata siya. At kapag nangyari iyon, siguradong pauuwiin na siya ng magkapatid sa Manila. Matatapos ang ilusyon niyang makasama at makapaibig si Michael. Come home. Narinig niya ang utos ni Freddy sa pamangkin. Why? Listen. Hindi pwedeng hindi ka uuwi. What? Naghahanap ka na naman ng trabaho? Ipagpaliban mo na muna yan. You have to come home as soon as possible. May sakit si Ate Crisilda. Hindi mo man lang ba siya sisilipin? Muntik nang masamid ang umiinom ng tubig na si Crisilda nang marinig ang sinabi ng kapatid. At binigyan mo pa ako ng sakit?
iiling-iling na bulong nito. Sundin mo ako, Michael. Sa tono ng boses ni Freddy, ay halatang naiinis na ito. Alam mo kung paano ako magalit. Umuwi ka na, Michael. Bubulong-bulong na bumalik sa mesa si Freddy at ipinasa kay Lilibeth ang cordless phone. Tingnan mo kung ano ang ginawa sa akin ng pamangkin mo. Anito kay Crisilda. Binagsakan ako ng telepono. Nagsisinungaling na akong may sakit ka, pero ang sabi niya ay umaarte lang daw ako. Bakit kasi hindi mo man lang sinabi na nandito si Olivia at buntis? Tanong ni Crisilda. At lalong umurong ang buntot noon. Sagot ni Freddy. Alam mo namang takot sa responsibilidad ang lalaking iyon. Pag umuwi siya rito at nakita ang babae niya, at least wala na siyang kawala. Babae niya? Napailing siya. Ano ba namang klaseng term iyon? Hindi naman lang sinabi ang pangalan niya. Pakiramdam tuloy niya ay mistress siya ni Michael. Pasensya ka na, Iha. Baling naman agad ni Crisilda sa kanya. I'm sure, makakaisip ding umuwi si Michael. Huwag ka sanang mainip. Huwag kang masyadong mag-iisip ng problema at baka makasama sa dinadala mo. Basta ako ang mag-aalaga sa iyo. Okay. Nakukonsensyang sagot niya. Ang bait naman kasi ni Crisilda sa kanya. Sana nga ay totoong buntis na lang siya. Pero si Michael, nasaan nga ba ang ugok na iyon? Kailan ba niya ito muling makikita? Kung alam lang niya ang kinaroroonan nito, ay baka nilayasan na niya ang magkapatid na ito at pinuntahan si Michael. Pero saan niya hahanapin si Michael? His house was safest place to stay in. At least, may posibilidad na uuwi roon si Michael. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Dagdag ni Crisilda. Tell her to stop smoking. Sabad ni Freddy. I'm tired and sick of Michael. Ay ko na ng bagong sakit ng ulo. Kung gusto mo talagang manatili rito at maayos natin ang lahat sa inyo ni Michael, magpakatino ka. Mukhang hindi mababawasan ang init ng ulo nito. Napakindat na lang si Crisilda sa kanya. Parang sinasabi nito, pagpasensyahan mo na lang ang kapatid ko. Pilit siyang ngumiti pero iba ang nasa isip niya. Kapag nainis ako, talagang bibigyan kita ng sakit ng ulo. Tingnan ko lang. Kung hindi matatagdagan ang mga wrinkles sa noo mo. Tapos ng tanghalian, ay inilibot si Olivia ni Crisilda sa hacienda. Dala-dalawang maid ang nakaalalay sa kanya. May tagadala ng payong at may tagapunas ng pawis niya. Makakabuti naman daw sa kanya ang maglakad-lakad. Noon niya lalong nakumpirma kung gaano kalawak ang lupain ng mga Miranda. Kahit sino ay malulula kapag nakita iyon. Pamana pa ito sa amin ng mga magulang namin. Kwento ni Crisilda ng lula na sila ng karwahe. Kung todo nakaayos ang karwahe, napapalamutian iyon ng pink ribbon at iba't ibang klase ng bulaklak. Si Crisilda naman ay tinalo pa si Imelda Marcos sa itsura nito. Pati payong nito ay may lace. Masyadong istrikto ang papa ko, kaya siguro hindi na ako nakapag-asawa. Patuloy na kwento nito. Minana yata ni Fred ang ugali ng papa namin. Pero pasalamat na rin ako. At ganoon ang naging ugali niya. Siya ang nagpaunlad ng asyendang ito. To think na 30 years old lang siya. Ako naman kasi, hindi mo maaasahan sa kahit anong klaseng negosyo. Madalas nga akong tawaging boba ng mama at papa ko. Wala raw akong ibang alam, kundi ang magpapabeauty at magluto. Kaya nga siguro raw ay pambahay lang ako. Kaso sa sobrang ganda ko naman, natakot nang manligaw sa akin ang mga lalaki. At natawa ito. Ganun po ba, Auntie Crisilda? Iyon ang sabi nitong itawag niya rito. Pangiti-ngiti lang siya.
Kahit kanina pa nagsasawa ang mga tainga niya sa mga kwento nito. Mas gusto niya magmasid-masid sa paligid. Masyado siyang adventurous. Maski sa pangangabayo, ay gusto niya subukan kahit hindi naman siya marunong. Kumusta nga pala ang trabaho mo sa Maynila? Maya-maya ay tanong nito. Sinabi mo na dati kayong office mate ni Michael. Nag-file ka na ba ng leave of absence? Oo. Sagot niya kahit medyo napipilitan ang dila. Ang totoo ay basta na lang siyang hindi pumasok. Absence without official leave. Bahala na. Tutal nakakasawa naman maging production assistant. Hindi na yata siya makakaalis sa posisyon niyang iyon sa advertising agency. Anyway, desisyon lang naman niyang magtrabaho sa kumpanya dahil ayaw niyang magbantay ng funeral business ng parents niya. Alam mo iyang si Michael? Spoiled yan sa akin. Sabi pa ni Crisilda. Ako na halos ang nag-alaga sa kanya. Nagsisisi nga ako kung bakit masyado kong bin-baby ang batang iyon. In fairness, malambing si Michael. Opo, napangiti sang-ayon niya. Kaya nga po napaibig agad ako sa taong iyon. At bolero pa. Alam mo iha, tingin ko naman, wala tayong hindi mapagkakasunduan. Sabi ni Crisilda. Pareho yata tayong kikay at maarte. Napangiti siya. Mahilig magsusuot ng miniskirt at sexy na mga damit si Crisilda. At ganoon din siya. Kung hindi nga hita ang naka-expose, ang cleavage naman niya. Surprise! Sabi ni Crisilda sabay labas ng sigarilyo at lighter. Agad itong nagsindi ng isang stick. Kapag hindi nakikita ni Freddy, saka lang ako nakakapag-smoke. Masyadong healthy conscious ang lalaking iyon. Kung gusto mo mag-smoke, pwede naman basta isa lang. Don't worry. Loyal sa akin ang mga alalay ko. O gusto mong subukan? Nakangiting inabot nito sa kanya ang sigarilyo. Agad naman siyang kumuha ng isang stick at nagsindi. Talaga nga palang okay kasama si Crisilda. Mas mawiwili siya sa lugar na iyon. Nang tanging kontrabida ay ang supladong uncle ni Mike. Pagkasal na kayo ni Michael, ikaw ang magiging prinsesa ng asyendang ito. Nakangiting sabi pa ni Crisilda. Wala na yata kasing balak mag-asawa si Freddy. Ha? Bakit naman? Curious na tanong niya. Mahabang kwento. Sagot ni Crisilda. Berto, doon tayo. Sabi nito na nagpapatakbo sa karwahe, sabay turo sa burol. Ipapakita ko kay Olivia ang magagandang tanawin sa hasyenda. I thought you're going to the doctor. Nagulat si Olivia nang bumungad si Freddy sa silid ni Crisilda, kung saan sila naroon ng mga sandaling iyon. Nilalagyan niya ng makeup si Crisilda sa harap ng salamin. After this, Freddy. Nakangiting sabi ni Crisilda. Okay palang mag-makeup itong si Olivia. Kaya pala mukha kayong magician sa perya. Sagot ni Freddy. Sobra ka naman. Anyway, natatakot nang pumunta ng doktor itong si Olivia. At ayaw niya na kinakalikot ng doktor ang reproductive organ niya. But that is a must. Mariing sabi ni Freddy. At hindi lang iyon ang pagdadaanan mong examination. Gusto ko pa rin syempreng makatiyak na isang Miranda ang pinagbubuntis mo. Freddy, saway ni Crisilda. Desenting babae si Olivia. We still don't know her well. I understand. Sabi niya kahit nabubwisit na sa lalaki. Problema niya ngayon kung paano lulusutan ang pagpunta sa doktor. Paano nga ba? Let's all have breakfast first. Suwisyon ni Freddy. Pagkatapos ay idadaan ko na kayo sa doktor. Hindi pa rin siya mapakali nang kumakain na sila. Bilang na yata ang oras niya sa bahay na iyon. Hindi pa tapos ang misyon niya. Hindi pwedeng basta nalaman niyang kalimutan si Michael.
Malaki na rin ang panahon at pagod na ipinuhunan niya mapansin lamang siya ng lalaking iyon. Nakakapagod yatang manligaw sa isang lalaki dahil hindi naman siya mapansin-pansin nito. Kahit ano pang pagpapakyut na gawin niya. Bumigay na rin naman ang mokong, pero mukhang isinali lang siya sa listahan ng mga babaeng pinaglaruan nito. Pasalamat na rin siya at hindi agad siya nagpadala sa tukso. Liberated siya, pero hindi sa puntong ibibigay niya agad ang sarili sa isang lalaki. Nasa itsura lang niya iyon, wala sa ugali. Mabuti naman at hindi pa nakakaranas ng morning sickness, sabi ni Criselda. Morning sickness? Biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Tinutok niya ang kanyang bibig saka mabilis na napatakbo sa kusina. Oh my God! Biglang natarantang sabi ni Criselda. I called Dr. Rubio. Bigay tudo siya sa pagduduwal sa lababo, kahit halata namang pilit. Ganoon naman talaga ang mga napapanood niya sa sine at TV. Namalayan na lamang niyang hinahagod na ang likod niya. Ang hirap pala. Sabi niya sa pagitan ng pagduduan. Hindi ko yata kakayanin, Auntie Criselda. Nahihilo ako. May gusto akong kainin pero hindi ko alam kung ano. At kunwari ay hindi na niya nagawang dugtungan. Ang huling salita dahil naduwal na naman siya. Nagtaka siya nang wala na siyang marinig na boses. Bigla naman yatang sumara ang bibig ni Criselda. Samantalang hindi pwedeng lumipas ang isang segundo na walang sinasabi ito. Are you sure pwede pa akong magstay? Tanong muli niya. Nang kunwari ay pansamantala siyang tumigil sa pagduduan. Salubong na naman ang mga kilay ng kapatid ninyong masungit. Wala bang girlfriend iyon? Kung wala, sana magkaroon na siya para hindi na siya magmukhang inaatrasan ng regla. Nagsusuka ka na kung ano-ano pang sinasabi mo. Napalunok siya kasabay ng panlalaki ng mga mata. Nasa likuran pala niya ang kanyang nililibak. Naniga sa harap ng lababo si Olivia. Hindi niya magawang humarap kay Freddy. Baka kapag ginawa niya iyon, ay bigla na lang siyang sampalin ito dahil sa mga pinagsasabi niya tungkol dito. Katulad ka rin ni Michael. Sabi nito sa tonong inis. Irresponsableng mag-isip. You always think you're right. Akala ninyo kung sino kayong matitino. Sariling buhay nga ninyo hindi pa ninyo maayos-ayos. Maldita ka kasi. Sermon ng isip niya. Kung tapos ka na, bumalik ka na sa dining room. Sabi muli nito. At narinig na niya ang mga yabag nito paalis. Nakagat na lang niya ng mariin ang kanyang ibabang labi. Nasa stage si Dr. Rubio. Sabi ni Criselda pagbalik niya sa dining room. Kung wari ay tutup na tutup pa rin niya ang kanyang bibig. How stupid we are not to know. Ni hindi man lang nagpasabi ang doktor na iyon. Hindi lang si Dr. Rubio ang doktor ng Pilipinas, ate. Sabi ni Freddy. Pero sa kanya lang ako may tiwala. Katwira ni Criselda. Alam mo namang karamihan sa mga doktor dito sa atin ay nagmamagaling lang. Paano kung may mangyaring masama kina Olivia at sa bata? Inaatake lang siya ng mga signs and symptoms ng pregnancy. Hindi na yata titigil sa pag-iling si Freddy. She's not dying, ate. Palibhasa, hindi mo anak ang bata. Sabi ni Criselda sa kapatid. Hindi ka man lang ba excited at magkaroon na tayo ng kasama sa malungkot na bahay na ito? Isipin mo na lang, Freddy, na tumatanda na ako. May pag-asa ka pang magkaroon ng sarili mong pamilya at magkaanak. Pero ako, wala na akong pag-asa. Tuluyan ang kumukulubot ang balat ko. Tuluyan na akong mag-iisa. Umanyong naiiyak na ito. Ate, mukhang nakonsensya naman si Freddy. Minabuti niyang sumabad na. Okay na po ako. Siguro kaunting pahinga lang ang kailangan ko. Saka na lang ho tayo magpa-consult sa doktor. Magpapahinga na muna ako sa room.
Are you sure you're alright? Banaag pa rin sa mga mata ni Crisilda ang pag-aalala. Yes, Auntie, she answered. Kailangan ko lang pong magpahinga. I'm sure I'll be okay. Sasamahan kita sa kwarto. Voluntaryo ni Crisilda. Bago tuluyang umalis ay hindi na niya napigilan ang sariling sulyapan si Freddy. Matalim ang tingin nito sa kanya. Sa tingin niya ay may kaunti pang pagdududa sa isip nito. Paniwalang paniwala naman niya si Crisilda sa kanya. Anong sabi ni Mr. Reyes? Salubong na tanong ni Crisilda kay Freddy nang umuwi siya sa bahay kinagabihan. Pinag-iisipan pa rin daw niya kung sa atin siya kukuha ng mga baka. Napabuntong hininga siya bago naupo sa sofa. Isinandal niya sa likod ng backrest at ipinikit ang mga mata. Listo namang lumapit ang ate niya at minasahe ang kanyang noo. Napapagod na nga sa kakumbinsi si Roberto sa kanya. Si Roberto ang assistant niya sa hacienda. Huwag mo nang masyadong problemahin iyon, sabi nito. Ano kung binabahanan ng baka ang hacienda natin? Tumatanda ang mga baka, ate. Katwira niya. Baka mauwi lang sa wala. Ang hirap naman kasi kay Mr. Reyes, pabago-bago siya ng isip. Ganun talaga ang mga negosyante. Masyadong sigurista. Dapat alam mo na dahil sa negosyo ka na rin. Patuloy pa rin si Crisilda sa pagmamasahin ng noo niya. Anyway, saka mo na problemahin ang mga nagmi-menopause na mga baka. Problemahin natin ang bisita nating buntis. Kanina pa siya nagre-request ng stuffed crushed pizza na may feeling na strawberry. What? Ang hula niya ay halos mabingi ito sa lakas ng boses niya. Kahit galugarin ko po ang lahat ng dako sa Cebu, wala akong makikitang restaurant na nag-o-offer ng pizza na may strawberry feeling. Ano ang lasa noon? And besides, wala nang nagdi-deliver sa ganitong oras. Iilang pizza house lang ang 24 hours na bukas. Pero pupunta ka mismo sa restaurant at doon mag-o-order. Ate, pagod ako. Si Dolfo. Suwesyon nito na tinutukoy ang family driver nila. Hindi ba nagpaalam na mag-overnight sa bahay nila dahil may sakit ang asawa niya? Paalaala niya rito. Walang maid na marunong mag-drive at magdalang ng sasakyan sa labas. At baka ma-rape ang mga iyon. Nag-aalalang naupo ito sa kaibayong upuan. At hinihimas-himas ang baba habang nag-iisip. Kung walang mabibiling pizza na may strawberry-filled crust, gagawa na lang ako. Sa ganitong oras ng gabi, hindi siya makapaniwala sa iniasal ng nakakatandang kapatid. Halatang sabik na nga ito sa batang isisilang ni Olivia. Masyado kasing tahimik sa malaking bahay nila at madalas itong sabihin na sana ay mag-asawa na siya para mapuno ng makukulit at maiingay na bata roon. So what? Kaya lang. What? Hindi pa pala ako nakapag-grocery. Anito habang kagat ang dulo ng mahabang kuko nito. Wala na akong ingredients. Baka naman pwede mo akong samahan sa convenience store sa bayan. Crisilda. Nawawalang salitang ate sa pangalan nito kapag naiinis siya sa kapatid. Kung ayaw mo, di magpapasama ako kay Lilibeth at maglalakad kami hanggang highway. Malayo rin ang distansya ng hacienda sa highway at wala ng tricycle na bumabiyahe kapag ganoong oras. God, I can't believe this. Napapailing na sabi niya. Nang dahil lang sa naglilihing babaeng hindi pa natin sigurado kung isang ang Miranda ang ipinagbubuntis niya, ay nagkakaganyan na kayo. Kalusugan na magiging apo ko ang nakasalalay rito, sabi pa ng ate niya. Oh my God. Napatutup siya sa kanyang noo. I'm leaving. Humahakbang na ito palabas. Alright. Ipagdadrive ko na kayo.
Thank you. Nahalikan siya nito sa pisngi. Sa sobrang katuwaan. Aren't you going to help me? Nakangiting tanong ni Crisilda kay Freddy habang nagluluto ito sa kusina. This is ridiculous, Crisilda. Kunot noong sabi ni Freddy. Kagagaling lang nila sa convenience store sa bayan. Hindi na nagbihis ito pagdating nila. Agad na dumaretso ito sa kusina at nagluto. Anong ridiculous? Napailing ang kanyang nakakatandang kapatid. This is so exciting. Matutupad na rin ang pangarap kong mag-aalaga ng pumapalahaw na sanggol. Kung gusto mo maging healthy ang bata, huwag mo nang konsumihin si Olivia. Dapat ay clear ang mind niya para maging maganda at maayos ang pagbubuntis niya. Remember that her child would be the future ruler of our little empire. Magpasalamat ka at si Michael ang tumutupad na inaipangako mo kay Papa bago siya namatay. Anong pangako? Kunot noong nagsuot siya ng apron at naupo sa harap ng work table. Nagsimula siyang maghiwa ng mga ingredients. Bata pa lang siya, ay mahilig na siya magmasid at tumulong sa mama niya. Sa pagluluto kaya marunong siya sa gawaing iyon. Tandang-tanda ko pa, Freddy. Sagot nito. Naghihingalo noon si Papa. Pangarap kasi niyang kumalat ang lahi niya o apelyido na Miranda. Hiniling niya sa iyong mag-anak ka ng marami. At kung maaari, ay lahat lalaki. Kaya nga mahal na mahal ka ni Papa, di ba? Dahil alam niyang ikaw ang magtutupad sa pangarap niya. Hindi lang akong lalaki sa pamilya, napailing na sabi niya. Pero maagang namatay ang papa ni Michael. Hindi na kumibong ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Napapailing na lang siya. Ni minsan, ay hindi niya naisip na gagawin niya ulit iyon para sa babaeng nabuntis ng pamangkin niya. Sanayin mo na ang sarili mo, sabi muli ni Crisilda. Baka mas maarte pa kay Olivia ang mapapangasawa mo. Sino may sabing mag-aasawa pa ako? Formal na tanong niya. Hanggang ngayon ba naman ay hindi ka pa rin nakakalimot? Tanong nito pagkakuan. 7 years na ang nakalipas, Freddy. 7 years na wala na ang singsing. 7 years na wala ka ng girlfriend. 7 years ka ng makulit, Crisilda. Kunot noong pakli niya. Anong oras na po ba? Pupungas-pungas sa tanong ni Olivia nang katukin siya ni Crisilda sa silid. Naghihilik pa yata siya ng gisingin nito. It's 2 a.m. Sagot nito. Tila hindi pa ito natutulog. 2 a.m. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Kaya pala sobrang akong inaantok. May sorpresa nga ako sa iyo. Anito? Diba? Kanina mo pa ako kinukulit. Nangangamoy kusina pa ho kayo. Diretsang sabi nito. Palibhasa ay kagigising lang niya. Sinumpong lang siya ng kaartihan kanina. Kaya kung ano-anong hinihiling niya rito. Namimilit kasi itong basahan ng bedtime stories ang sangkol sa kanyang sinapupunan. Nang lumabas ito ng silid niya at hindi na bumalik ay minabuti niyang matulog na. Hindi niya alam na gising pa ito. At mukhang pagluluto sa kaligitnaan ng gabi ang ginawang pampaaktok at pantanggal ng insomnia. Matulog na ho tayo. Inaantok pang sabi niya. Nandyan si Michael. Nakangiting anunsyo nito. Ha? Biglang nawala ang antok na napabalikwas siya ng bangon. Umuwi na si Michael? Oo, kaya tara na. Hinila siya nito patayo. Para siyang bangag sa antok nang pumapanaog na sila ng hagdan. Kung ano-ano pang sinasabi ni Crisilda na hindi niya maintindihan. Si Michael. Umuwi na raw si Michael. Walang ibang laman ang isip niya kundi iyon. Surprise. Sabi ni Crisilda sabay bukas na mga kamay na makarating sila sa dining room.
lalong nawala ang antok niya. Nang sa pagbungad niya doon, ay makita niyang nakaupo sa harap ng mesa si Freddy. May suot na apron at naghihiwa ng isang buong pizza. "Gising ka rin?" Gulat na tanong niya kay Freddy. Iginala niya ang kanyang tingin sa kusina. "Si Michael. Nasaan si Michael?" "Binibiro lang kita." May malawak na ngiti sa mga labi na sabi ni Crisilda. "Wala si Michael. Ayaw mo kasing tumayo kanina. Gusto mo ng pizza na may strawberry filling ang crust, diba? Kaya gumawa ako. I'm sure magugustuhan mo iyan, iha." Nalaglag ang mga balikat niya. Akala pa naman niya ay totoo na nakauwi na si Michael. "Aren't you happy?" Tanong ni Crisilda nang hindi pa rin siya tumitinag sa kinatatayuan niya. "Ginawa ko ang request mo." Itinuro nito ang pizza na hinihiwa ni Freddy. Hindi siya makapaniwala. Nagbibiro lang naman siya kanina pero sineryoso pala ni Crisilda iyon. "Bakit ho?" I mean, saglit siyang napadla nang napatingin kay Freddy. Hindi sa mukha niya nakatingin ito kundi sa katawan niya. "Bakit?" Pasimpleng sinulyapan niya ang sarili at noon lang niya napantantong wala siyang suot na robe. Ang suot niya ay isang maiksing damit na nagpapainag sa magandang korba ng katawan niya at malulusog na dibdib na walang bra. Kitang-kita niya kung paano pagpawisan si Freddy at napalunok na parang noon lamang nakaaninag ng katawan ng isang babae. "Come on, taste it." Untag ni Crisilda sa pagkatulala niya. Saka lang nagbawi ng tingin si Freddy. Namumula ang mukha. Itinuon na naman niya ang tingin sa pizza. Para siyang masusuka na makita ang strawberry filling sa loob ng crust. Auntie." Kinusot-kusot mulit niya ang kanyang mga mata dahil baka namamalikmata lamang siya. "Ang totoo niyan, hindi po ako kumakain ng strawberry." "What?" Nakabibinging bulalas ni Freddy. Sabay tayo mula sa kinuupuan nito. "Baka hindi mo alam kung gaano kalayo ang binahe namin sa oras ng gabi para masunod ang luho mo. And now you're not going to eat this?" "Alfredo," saway ni Crisilda sa kapatid. "Relax ka lang. Ganyan talaga ang mga naglilihi. Pabago-bago ang gusto. Napapanood ko iyan sa TV. Ako rin. Napapanood ko rin ang mga kaartihan na naglilihi-lihian sa loob-loob niya. Ang saya-saya pala." Ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang napasigaw ng malakas si Freddy. Nag-igtingan ang mga bagang nito sa inis. Hindi nagtagal ay sunod-sunod na dumating ang mga nagpupungas na mga katulong. "May sunog po ba?" Sabay-sabay pang tanong ng mga ito. "Kainin ninyo iyan." Gigil na utos ni Freddy, sabay turo sa pizza. Walang reklamo, nagsunura naman ang mga katulong kahit mukhang antok na antok pa ang mga ito. At halatang diring-diri sa out of this world na pagkain. Tumawag nga po ang papa't mama ninyo at hinahanap kayo. Sabi ng maid ni na Olivia sa bahay nila nang tumawag siya roon. Kailan raw ba kayo uuwi at nasaan daw ho kayo? "It's a long story, Manang," sabi niya rito habang palakad-lakad sa loob ng silid niya. "At sa ngayon ay wala akong time para mag-explain. Basta pag tumawag ulit sila, sabihin mong nagbabakasyon lang ako." "May pera ba raw ho kayo?" Tanong pa rin ang katulong sa kanya. "Anong akala mo sa akin? Hindi nagtrabaho? At saka may isinangla akong mga alahas. Sige na, at busy ako." Hindi na niya pinagsalita ulit ito. Pinindot na agad niya ang end button ng cordless phone. Eksakto namang kumatok sa pinto si Crisilda. "Ano? Ngayon na tayo pumunta sa doktor?" Nakangiting sabi nito pagpasok sa loob ng silid niya. "Ngayon na ho? Ano na naman kaya ang maidadahilan niya? Bakit ba parang takot na takot ka?
Kapag napag-uusapan ang doktor, para kang ako noong bata pa ako. Ayaw na ayaw ko nang pumupunta sa doktor. Sa bagay, karamihan sa mga nagbuntis ay ganyan. Okay ka lang ba? Gusto mong pumunta na tayo ngayon sa doktor? O gusto mong magkikay session tayo? Kumindat pa ito sa kanya. Parang gusto ko yung huling sinabi ninyo. Napakindat na ring sabi niya. Great. Pumitik ito sa hangin. As long as wala kang nararamdamang masama, wala tayong ipag-aalala. Let's go. Hinila na siya nito patungo sa silid nito at ipinagsuot ng magagandang damit nito. Para silang mga modelong sabay na rumarampa habang suot-suot ang mga flowing gowns ni Crisilda na may matitingkad na kulay. Mukhang enjoy naman ito na waring noon lamang nakahanap ng isang kaibigan. Several days passed quickly. Ni Anino ni Michael ay hindi pa rin lumilitaw sa Hacienda Miranda. Lalo namang umuusbong ang closeness ni Olivia at Crisilda. Hindi na mabilang ni Olivia kung ilang beses silang hinikayat samahan sa Manila ni Freddy para makausap ang parents niya. Kung hindi dahil kay Crisilda, ay baka matagal na siyang wala sa bahay na iyon. Nakauwi na pala sa Pilipinas si Dr. Rubio. Pagbabalita ni Crisilda isang umaga sa harap ng agahan. Makakapag-prenatal check-up ka na, Olivia. Natigil sa pagkain si Olivia nang marinig ang balita. Walang kakurap-kurap ang mga matang napatingin rito sa kay Freddy na tahimik na kumakain. I call up Dr. Rubio. Dagdag pa ni Crisilda. Papapuntahin ko na lamang siya rito sa bahay para hindi ka na mapagod. Dapat lang. Sa wakas ay saad ni Freddy. 1,000,000 beses na yata na-postpone ang appointment ninyo sa doktor. Palaging may nararamdaman iyang alaga mo. Pero mukhang ayaw pa rin magpatingin sa doktor. Hindi man lang siya nito tiningnan nang sabihin nito iyon. Okay lang iyon, sabi ni Crisilda. May mga babae talagang masiselang magbuntis, pero hindi naman daw delikado. Ako kaya? Maselan din kaya akong magbuntis? Nakangiting napakindat ito sa kanya. Asa pa ako. Ang magiging anak na lang talaga ni na Olivia at Michael ang pag-asa kong magkaroon ng anak-anakan. Ilang buwan na ba yung ipinagbubuntis mo? Maya-maya ay tanong ni Freddy sa kanya. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya. 3 months. Pagsisinungaling pa rin niya. Parang hindi lumalaki ang tiyan mo. Muling saad ni Freddy. Slim na tao kasi si Olivia. Salo naman ni Crisilda sa kanya. Mahahalata mo lang iyang buntis kapag 5 months na. Mas maganda nga iyon. Hindi tataas ang presyon niya. O iha, kain ka pa ng kain. Tatawagan ko na si Dr. Rubio. Pakiramdam niya ay pinamutlaan siya ng mukha. Mag-isip ka ng dahilan, Olivia. Paulit-ulit na utos ng isip niya. Mag-isip ka. Ngunit natapos ang agahan na wala siyang naisip na dahilan. Gas-gas na ang dahilang masama ang pakiramdam niya. Dahil mas magiging matibay na basihan iyon para sadyain siya ng doktor sa bahay. Hindi na naman siya mapakali na nasa loob siya ng kanyang silid. Kanina pa niya hinihintay na umalis si Freddy. Ngunit mukhang walang balak na umalis ito hanggat hindi siya natitingnan ng doktor. Mukhang interesado rin itong malaman ang kondisyon ng bata sa sinapupunan niya. Are you ready? Bungad na tanong ni Crisilda nang pumasok ito sa silid niya. Nandiyan na si Dr. Rubio. Kinakausap lang siya ni Freddy sa ibaba. Pero mamaya lang ay papanhik na iyon. Just tell me if you're ready. Don't worry. Everything is going to be fine. I'm sure the baby is healthy. Olivia. Saka lamang siya natigil sa pagpaparoon paparino. Tensyonadong pinagsalikop niya ang mga kamay sa pagharap dito.
Talaga bang dapat akong tingnan ng doktor? Kailangan, Iha. Sagot nito na nasa mukha ang pagtataka sa kinikilos niya. Kailangan makasigurado tayong maayos ang lagay mo at ng bata. It's not going to be a long process. Magaling na doktor si Dr. Rubio. Natatakot ako, sabi niya. It's a normal reaction of a woman who's conceiving for the first time. Wag na lang kaya. Nag-aatubiling sabi niya. Alam mong hindi pwede iyan, Iha. Kontra nito. Kailangan matingnan ka ng doktor. Auntie. It's just that what? Hindi makapagsalitang tinalikuran niya ito. Kinakabahan ako sa mga kinikilos mo. Mariin saad nito. Sabay sulpot sa harap niya. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Napipilitan ka lang bang gawin ito? Kung sakasakali, papakasalan mo lang ba si Michael dahil magkakaanak kayo? Pero hindi mo talaga siya mahal. Gusto mo lang na may tumayong ama riyan sa dinadala mo. Napipilitan ka lang ba, Olivia? Answer me. Hindi po sa ganoon. Then what? Sabay na silang napatingin sa pinto ng may kumakatok. Ate, Dr. Rubio is here. Ani ni Freddy. Is Olivia ready? Tanong nito. Just a minute. Sagot ni Crisilda bago siya hinarap ulit. Magsabi ka ng totoo. Ayaw mo ba talaga sa pamangkin ko? Diba? Hindi mo kinustong mabuntis ka. Siguro gusto mo pang ipalaglag ang bata, ano? Siguro, auntie, hindi po. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Aminin mong napipilitan ka lang magstay rito sa amin. Mukhang naiiyak na ito. Pagkatapos mong bigyan ng konswelo ang buhay ko, aalis ka rin pala rito. Kayo nang magiging apo ko. Kung kailan pang para na rin kitang tunay na pamangkin. Kung kailan napamahal ka na sa akin. Kung kailan magkakaroon na ng bata ang bahay na ito. Kung kailan hindi po ako totoong buntis. Hindi na niya napigilang sabi na siyang pumuto sa sinasabi nito. What? Hindi totoong buntis ako. Paliwanag niya. Napanganga sa matinding pagkabigla si Crisilda. Baliw na baliw lang po talaga ako kay Michael. Kaya napasugod ako rito nang wala sa oras. Gusto ko siyang makita. Miss na miss ko na siya. Lahat ng pwede niyang puntahan sa Maynila, pinuntahan ko na. Tapos naka-receive na lang ako ng letter. Kalimutan ko na lang daw siya. Hindi pwede iyon, auntie. Hayop talaga yung pamangkin mo. Pagkatapos niya akong paibigin, basta na lang niya ako ibabasura. Hindi lang niya alam kung ano ang pakiramdam ng taong iniwan ng lalaking gustong-gusto niya. Sabi ko sa sarili ko, hahanapin ko siya, kahit saang lupalop ng mundo. Wala na akong maisip na paraan para payagan ako ni Freddy na magstay rito. Kaya sinabi kong buntis ako. Kaya heto, hindi pa rin ito makapagsalita. Tula lang na paiyak na lang ito pagkaraan. I'm sorry. Naiiyak na rin sabi niya. Napakabait ninyo sa akin para lokohin ko pa kayo. Pero iyon lang talaga ang tanging paraang naisip ko para mapalapit ako kay Michael. I hope you forgive me. Alam ko kung ano ang pakiramdam na iniwan ng mahal niya. Sinisinghot-singhot na sabi nito pagkakuhat. Minsan ay basta na rin akong iniwan ng tanging lalaking minahal ko dahil sa takot niya sa papa ko. Ang sakit-sakit. Akala ko ikamamatay ko na iyon. Pero maldita ka. Bakit ka nagsisinungaling ng ganito? Paano na ngayon ito? Please help me, auntie. Pakiusap niya. Sabay hawak sa mga kamay nito. I don't wanna lose Michael.
Gusto kong matutuhunan niya akong mahalin. I want to marry him. I want you to be my real auntie-in-law. I want to stay here. Pero si Freddy, napakamot ito sa ulo. Please. Muling kumatok sa pinto si Freddy. Ate, matagal pa ba? Sa tono ng boses nito ay mukhang naiinip na ito. May appointment pa sa hospital si Dr. Rubio. Sandali na lang. Sagot ni Crisilda sa kanya, hinila pahiga sa kama at kinumutan ito. Inayos nito ang sarili bago binuksan ang pinto. Hello, Doktor. Pinilit ngumiting bati nito sa nakakalbong doktor na may salamin sa mga mata. Pasensya na. Inaatake na naman sa morning sickness ang bata. We've done pregnancy test. Siguro ang magandang gawin ninyo ay resitahan siya ng prenatal vitamins at gamot para ma-relieve ang discomforts niya. Mukhang nag-aatubili pa si Crisilda. Nabigyan daan ang doktor nang humakbang si Dr. Rubio papasok. Mistula tuloy naglalaro ng patintero ang mga ito. Ate, mahinang saway ni Freddy nang hindi pa rin pinapadaan ni Crisilda ang doktor. Hello, Iha. Nakangiting bati ni Dr. Rubio sa kanya paglapit nito sa kama. Lalo namang sumidhi ang kaba niya. Hindi lang dahil natatakot siyang malaman ni Freddy na hindi naman talaga siya totoong buntis, kundi dahil natatakot siyang magpa-examine sa bansot na doktor na ito. At hahayaan niyang kalikutin nito ang maselang parte ng katawan niya. Nagkatinginan sila ni Crisilda. Nang in-examine na siya ni Dr. Rubio, kinuha ng doktor ang blood pressure niya. Gusto pa sanang i-examine ito ang reproductive organ niya, pero mariing kumontra si Crisilda. Mas maganda kung sa clinic mo na lang gawin ang ibang procedures, doktor, sabi nito, kasama na ang ultrasound. The girl is not feeling well right now. Napatingin ang doktor kay Freddy. Nang tumango si Freddy, ay saka lamang nagsalitang muli ang doktor. Alright. Kinuha nito ang prescription pad at nagreseta ng mga gamot. I'll see you on Thursday. Kailangan makuhanan siya ng ultrasound habang maaga para malaman din natin kung ano ang kondisyon ng sangkot. In the meantime, ipainom ninyo ang mga gamot na ito sa pagsusuka at kasama na rin ang mga multivitamins. Marami pang sinabi ang doktor. Nakahinga sila ni Crisilda na maluwag nang inihatid ni Freddy ang doktor sa labas. You're staying here, sabi ni Crisilda, habang hawak-hawak na mahigpit ang isang kamay niya. Hindi siya iyakin, pero ng mga sandaling iyon ay naluha siya. I don't know what to say. Ang bait-bait talaga ninyo sa akin. You'll go on pretending you're pregnant until we find a solution to your dilemma. Okay? I'm sure. Hindi magtatagal ay uuwi na rin si Mikey at magiging kayo ulit. We'll work on that. Thank you so much. Napangiting sabi niya. Nakangiting pinisil nito ang kamay niya. Oh my God. I like you for Michael even more. Kasi parang nakikita ko sa iyo ang sarili ko noon na nagmamahal ako. Kahit masakit malamang hindi totoong magkakaroon na ng baby ang bahay na ito, masaya pa rin ako. How I wish na magkakatotoo ang lahat sa inyo ni Michael. Ako ang unang masisiyahan, Iha. Naluluha siya at hindi makapagsalita. Ngayon lang kasi siya na lamang may ganito pa pala kabuting tao sa mundo. Kahit paano, ay magiging kampante na ang pananatili niya sa hasyenda. Kanina ang appointment ninyo kay Dr. Rubio, hindi ba? Freddy reminded Olivia and Crisilda the same following day. What did he say? Napatingin si Olivia kay Crisilda. Alangan namang sabihin nila kay Freddy ang buong maghapon silang nag-shopping at nagbabad sa beauty salon
at hindi totoong nagtungo sa klinik ni Dr. Opio. Eventually, malalaman ni Freddy ang totoo. Gayunpaman, saka na niya problemahin iyon. Ayon kay Crisilda, sigurado naman daw siya na hindi tatawag si Dr. Rubio para kamustahin pa ang lagay niya kung sila na mismo ang magsasabi. And besides, sobrang busy raw ngayon ni Freddy sa pamamahala ng hasyenda. Well, we did go to Dr. Rubio's clinic. Salo naman ni Crisilda sa pagkatulala niya. He did the ultrasound and he told us that the baby in Olivia's womb is very healthy. Hindi pa malinaw ang sex ng bata, pero may feeling ako na babae ang baby. How did you know that? Formal na tanong ni Freddy. Just look at Olivia, Freddy. Nakangiting sagot ni Crisilda na napatingin din sa kanya. Doesn't she look beautiful? At kapag maganda ang buntis, babae ang dinadala niya. Lalo siyang natulala nang mapatingin sa mukha niya si Freddy. Sa pakiwari niya ay walang bahagi ng mukha niya na hindi ito tinitigan. Nang mapansing nakatingin din siya rito, ay saka lamang ito nagbawi ng tingin at nag-blush. Nagpapaniwala ka sa ganyan? Napailing na sabi ni Freddy. Kahit ang ultrasound ay hindi 100% na accurate ang sex ng bata, minsan, pumapalpak pa rin. Wala akong sinabi na hindi mo kinokontra. Nakataas ang kilay na sagot ni Crisilda. I don't know what's wrong with you. Madalas mong sabihin na si Michael ay may problema. Pero may problema ka rin. Problema ko ang mga tao sa paligid ko. Iiling-iling na pagpahid ng table napkin sa bibig ni Freddy. Problema mo ang sarili mo. Sa isip-isip naman niya. Ano? Hindi pa rin ninyo makontak? Naiinip ng tanong ni Olivia kay Crisilda. Nasa silid sila ni Crisilda ng mga sandaling iyon. At kanina papilit na tinatawagan si Michael sa cellphone nito. Hindi kaya nagpalit ng SIM card ang batang iyon? Kunot noong balik tanong ni Crisilda. Wala na yatang planong magpakontak sa atin. Magkakakalyo na ang daliri ko sa kakadial ng mga numbers niya, Iha. He has another woman. That's it. Parang sasabog ang dibdib na lumalakad siya. Patungo sa patio para makalanghap ng sariwang hangin. Kung hindi niya gagawin iyon, baka tuluyan ng manikip ang dibdib niya. Magdadalawang buwan na siya sa hasyenda. Ngunit anino ni Michael ay hindi pa rin niya nakikita. Maglilimang buwan na ang kanyang dinadala. Sa oras na mabuking ni Freddy ang kasinungalingan nila ni Crisilda, tiyak na matatapos ang ilusyon niya magkaroon ng magandang wakas ang lahat para sa kanila ni Michael. Biglang may kumatok sa pinto. Ate, aren't we going to leave yet? Tawag ni Freddy mula sa labas ng silid. Nagpa-reserve ako ng table for 3 sa Rosetas. Aalis na raw tayo. Pagbibigay alam ni Crisilda. Idea nito na mag-dinner silang 3 sa restaurant sa bayan. Napapayag din nito si Freddy. Kahit mukhang tutol ang lalaki na isama siya sa dinner na iyon. Okay iyon. Para makalimutan ko si Michael. Kahit saglit lang. At mag-enjoy ako. Diretsong sagot niya. Kahit paano, ay komportable na siyang magpakita ng kanyang tunay na nararamdaman kapag kaharap si Crisilda. Si Freddy naman. Well, unti-unti na niyang nakilala ang totoong ito. Unti-unti na rin niyang napagtantong may kabaitan sa likod ng kasungitan nito. Kanina pa siya nakabihis. Dinampot niya ang bag sa ibabaw ng kama at humakbang patungo sa pinto. Oy, nasaan ka pupunta? Pigil ni Crisilda sa kanya. Lumingon siya rito. Di ba nga po aalis tayo? Oo nga. Pero may nakakalimutan ka.
May ngiti sa mga labing dinampot nito ang maliit na unan sa ibabaw ng kama. Ang baby mo, Iya. Nakangiting bumalik siya at hinayaan nito ang maglagay ng unan sa loob ng damit niya. Itinali nito ang unan sa tiyan niya para hindi madaling malaglag iyon. Kaunting ayos lang at mistulan na ulit siyang 5 buwang buntis. Kailan kaya magkakatotoo ito? Iiling-iling na tanong niya habang hinihimas-himas ang nakaumbok na unan. Soon, napakindat na sagot ni Crisilda. Masyado ka namang naiinig. Mag-retouch muna tayo. Nakangiting pinihit nito ang katawan niya, paharap sa salamin. Ang hirap palang mag-pretend na mami. Natatawang sabi niya. Mas mahirap maging totoong mami, sabi nila. Ani ni Crisilda. Mas mabuti na yung habang maaga pa, ay alam mo na kung paano maging ina. Auntie, inabot niya ang kamay nito. O bakit? Tanong nito habang sinusuklay ang buhok niya. Thank you. Isang matamis na ngiti ang sinagot nito sa kanya. Mukhang namumuti na sa inip ang mga mata ni Freddy paglabas nila sa silid. As usual, gusot na naman ang noo nito. Bakit ba hindi nawawala ng beauty rituals ang mga babae? Napapailing na lang nasabi nito. Sa tingin mo, kaya may magkakagustong lalaki sa aming mga babae kung hindi kami mag-i-invest ng oras sa pagpapabeauty? Tanong ni Crisilda. Kahit kailan ay killjoy ka, Alfredo. Hindi ko alam kung makakapag-asawa ka pa sa inaasta mo na iyan. Perhaps. Dalawa tayong destined na mag-isa forever. Sa pamilya ng mga Miranda. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.